Mapagpalang araw po, ano? Okay, makinig tayo muli kay Atty. Enzo patungkol sa pagkakasakit ni Rodante Marcoleta na senador ng Iglesia ni Cristo. Alam niyo po ba, nung party list yan ng Agila, ng INC, yung sagip, hindi nyo ba alam, nagkaharap si Atty. Enzo at saka si Marcoleta bilang kongresista? Party list, ha? Merong sinulat no si Atty. Enzo na hindi gusto ni Marcoleta. Sa 19th Congress yun. Lahat ng mga vloggers in-invite. At isa si, ang maten yan, si Atty. Enzo. Alam niyo po ba, hindi na mahalala ni Atty. Enzo yung sinasabi niya. Kaya sabi niya, pwede pang patingin nung sinasabi mo. Kasi sa dami ng aking vlog, hindi ko maalala yan. So, putak ng putak si Marcoleta. Ayaw niya mang ipakita kung saan niya nabasa yung hindi niya gusto. Kaya, abang tuloy-tuloy ang hearing doon sa Kongreso, ang sabi niya kay Atty. Enzo, humingi ka ng tawad. Tapos sabi niya to, ba't ako hingi ng tawad? Tapos sasabi niya, pag hindi ka humingi ng tawad, i-contempt kita. Ibig sabihin, ikukulong ka dito. Yan problema, hindi pala miyembro si Marcoleta, doon sa committee ng Quadcom. Hindi pala siya may kasali. Sumasaw-saw lang pala. Binara siya nung kasama niya. Una, si Congressman Pimentel at saka yung headed by Congressman ni yung taga Laguna na natalo kay Sol Aragones, Dan Fernandez. Tapos sasabi ni Marcoleta, hindi. Dahil wala sumasakay sa kanya eh. Kasi sinabi ni Fernandez, hindi ka na makasali sa committee na ito Kaya hindi ka pwedeng magpa-contempt. Tapos sabi niya, hindi, hanap ako ng kakampi ko. Doon sa mismong committee ng Quadcom. Eh wala siya kakampi. So napahiya siya. Doon pa lang sa pagiging kongresista pa lang niya, wala nang naniniwala sa kanya Kaya sabi ni Atty. Ba't ako hingi ng tawad sa'yo? Opinion ko yun yan. Umalis siya, napahiya siya. Yan 19th Congress yan sa Quadcom. Binigyan ko lang kayo ng konting napanood ko kasi yan. Wala na akong trabaho kundi manood na lang ng balita Yan. Kaya tingnan naman natin itong patungkol sa mga sakit-sakit ng mga dating mga arrested. Okay, pakinggan natin si Atty. Enzo. Naalala kong bigla yung sa Quadcom noon Marcoleta. Matawag ng mga social media sa kanya. Tignan niyo mga social media, kanyang yung mga tawag nila sa kanya. Bakit Marcoleta kasi sa Duterte siya. Diba? Sabi nila kay Bigok Okay, pakinggan na natin ulit. Mahal ang gamot. Ngayon, bawal magkawaran. Baka magkasakit. Ha? Yan. Matindi. Matindi talaga itong matindi talaga itong si Senador Pinglan. Alam nyo, yan ang pagkakaiba dito sa Pilipinas Dito sa atin sa Pilipinas, kapag may mga kaso nagkakasakit, nagdadrama,
noon nang nakasuhan si Juan Ponce Enrile, naka-wheelchair na. Nung nag-hearing kay impeachment ni Corona, naka-wheelchair na rin. Si Gloria Arroyo, naka-wheelchair, naka-neck brace pa. Si Erap, nung nag-hearing ng plunder case niya, naka-wheelchair. Si Manny Bunuan, nung naglabas ng warrant, inaresto, naka-wheelchair na rin. Ngayon na naman si Marcoleta, ayan, nandyan sa hospital ng PGH, ay ng PNP General Hospital, hindi pa rin pinapalabas. Marami pa daw tests na pagdadaanan. Alam nyo pa nung nangyari, itong matindi kahit ang kuryente hindi na sumang-ayon sa nangyayari kay Marcoleta. Pumutok yung transformer doon sa ospital. Nabalitaan nyo ba yung kagabi? Mukhang hindi na sang-ayon yung pati yung kuryente, ayaw nang umayon. Nabalitaan nyo ba yon? Wala daw kuryente doon sa ospital na kung saan nagpapatest na nagsasailalim sa test si Marcoleta, biglang pumutok yung transformer. Sino nakabalita no? Nabasa ko lang yun. Mukhang hindi naman mukhang hindi naman chismis yun. O natawa na naman si Larry Mendoza. Naalala ko yung Meralco. Yung Meralco bill, 2K. Sabi niya, pagka 2K lang ang mo, libre na. Diba? Yan ang pangako niya nung kampanya. Paano ngayon yan? Marcoleta. Asan yung pangako mo 2K? Wala na. Sino nabudol? Ako hindi ko binoto yan, kaya hindi ako nabudol dyan. Kayong mga bumoto dyan, sigurado nabudol kayo. Asan kayo lang sinasabi niyang libre? Pag ang konsumo mo is 2,000. Asan na? Diba? Naalala nyo ba si Cayetano? 10K naman ang sa kanya. Nasa ng 10K? Hindi ko naman binoto yan. Kayo lang nabutol yan. Binotin nyo sila Yung mga pangako na yan, malayo sa katotohanan yan. Sa susunod na eleksyon, huwag kayong bumoto ng may pangako. Maawa naman kayo sa inyong sarili at ang ating bansang Pilipinas. Paano? Di ba? Ilang beses na naging senador si 10K. Di ba? DFA siya sa panahon ni Duterte kasi hindi siya nanalong vice mayor. Pero, nailarga niya ba yung pangako niyang 10K? Hindi. Ito si Marcoleta. Kalahating taon na lang si Pangulong Bongbong. Paano yung 2K naman niya? Kita nyo? Mahilig sa ako. Sabi nga ng mga Miron, pinangakuhan na kayo, gusto nyo, tutuparin pa. Hindi. Ang nangyari dito, mga kabunyog, araw-araw na lang may nadadagdag. May nadadagdag na skit. Nagsimula, chest pain, high blood daw, na high blood. Pagkatapos naman, ano ba yung sumunod na sakit? Mild pneumonia naman daw. Pagkatapos, degenerative disc disease. Pagkatapos, bad cholesterol. Maghintay pa tayo. Mayroon pa yan. Baka lalabas pa. Liver. Sa liver naman. Tapos sa kidney. Pero, nung nasa Senado siya, wala kang makitang nararamdaman. Ang lakas-lakas pa ng pangangatawan. Di ba? Nung nasa Senado, kaya mga kabunyog, si Senador Ping Lacson hindi na nakapagpigil ng kanyang komentaryo. Hindi niya pinangalanan si Marcoleta. Pero alam naman,
Sino pa naman ang tinutukoy dyan ni Senador Ping Lacson? Naalala nyo nung masilbihan din ng warrant si Janggoy? Di ba? Isa sa kanyang gustong mangyari, sana sa dating PNP custodian na lang sila. Yan din ang request ni Bong Revilla. Kanya lang, yung palang custodian na sa PNP dati na kinakulungan nila na noon pa, ay ginagawa na pala yun. Ginagawa. Kaya wala na. Yan sanang gusto nila. Si Lani, request nila sana doon kasi dati naman daw senador ang kanyang asawa na si Bong. At yan din ang request ni Janggoy. Kanya lang ginagawa na nga yun. Ano? Ngayon, sabi ni Janggoy naman, di ba? Kayo, hindi nyo ba na sinilbihan siya? Gusto niya rin mag-hospital arrest. Ano naman ang kanyang sakit? Yung tuhod niya. Di ba si Erap tuhod din eh. Kaya nga sabi ko, mana sa tatay. Tuhod. Pero kinalaunan, siguro napayuhan siya ng kanyang abogado o kung sino man nakapayo sa kanya, huwag mo nang ituloy yan, nakakahiya. Kasi alatado eh. Bakit nung wala kang warrant, ayaw mo magpagamot ng tuhod? At kayong may warrant ka, ba't ka nagpapagamot ng tuhod mo? Gusto niya kasi mag-hospital arrest na lang. Kaya nga sabi ni Senator Ping, kung noon bawal magkasakit dahil mahal ang gamot. Di ba commercial yan? Bawal magkasakit, di ba? Ngayon, bawal magkawaran. Baka magkasakit ka. Yan ang totoong nangyayari. Yan yung mga binanggit, sila Gloria, sila Corona, si Estrada, si Bunuan, sakit-sakit. Kung dati bawal magkasakit dahil mahal ang gamot, ngayon bawal magkawaran. Sabi yan ni Senador Ping Lacson. Bakit Baka bawal magkasakit. magkawaran? Kasi pag nagkawaran, kung ano-ano ng sakit. Bayan. Yan, mga kabunyog ang banat ni Senador Ping Lacson. Matindi, ano? Pero tama naman si Senador Ping Lacson eh. Nung una, ang yabang-yabang niya ni Marcoleta. Ay, di ba sabi ni Marcoleta noon, nung nagsalita siya dun sa rally ng iglesia, nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Wala pong problema. Handa po akong magpakulong. Tapos ngayon, kung ano-ano ng sakit, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, dahil marami siyang sakit, nakukulong siya pero ayaw niyang ihalo doon sa kulungan ng mga ng ibang PDL. So katulad ngayon ito, lumabas na ito. Senator Rodante Marcoleta, mataas ang bad cholesterol. Base sa latest lab, mas mainam na huwag ihalo sa iba pang PDL sa kulong. Sus! Mataas lang yung bad cholesterol, hindi na ihalo sa iba pang Ay ako nga, mataas din ang bad cholesterol ko eh. Ay mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Dapat wag itong papayagan. Wag papayagan ng ng Sandigan Bayan pag nag-motion ito o nag-petition ito na i-hospital arrest na lang. Dapat Meron pa tayong ngitin. Tudihe ko. Di ba sabi niya, narinig yung dibdib niya nung wala siyang arrested? Ayan, hintayin natin na ngayon ang resulta ng tudihe ko. Tudihe ko. Ayan. Sa puso yun ako na tudihe. Kaya alam ko yun eh. Pero biyaya ng Diyos, ako naman walang problema. Maganda na ang daloy ng aking puso naman. Yaman natin si Marcoleta, Marcotay, kung ano mangyayari sa kanya. Kasi hindi maganda ang magiging dating niyan. No man is above the law. Di ba? Saka dapat equal ang pag-apply ng batas. Ayan, nakalive po tayo, Kabunyog Nover de Los Santos. Ngayon, nakita nyo na ba yung latest na
picture ni Marcoleta. May latest na picture si Marcoleta habang nasa hospital. Ha? Mayroon. Ano ito? Mayroong latest na picture sa kanya. Ha? Hindi, binisita kasi siya ni binisita siya ni Tonying. ni Taberna. Binisita siya ni Taberna, si Marcoleta. Ngayon, sa pagbisita ni Taberna, kumuha ng video, maiksing video si Taberna. Hiningan niya ng message. Ito yung picture. Ayan. Yan yung picture. Latest na picture yan. Ngayon, ano po yan? Hindi po yan yan. Yan ang picture ni Marcoleta ngayon. Kasama si Tonying, ha? Katabi niya si Tunying Taberna. Inalis yung salamin, Ayan. Puyat, parang puyat na puyat si Marcoleta, Ngayon lang po yan, dinalaw ni Tunying Taberna si Marcoleta. Kasi alam naman natin na yung dalawa na yan, magkapatid yan sa Iglesia ni Cristo. Di ba INC din yan si Anong tawag doon? INC din yan si Tunying Taberna. Ngayon, dinalaw ni Tunying Taberna si Marcoleta. Tapos nag-video sila. Maiksi lang yung video. Ngayon, ang sabi ni Marcoleta dun sa video, sabi ni Marcoleta, sabi niya, salamat daw sa mga nagmamalasakit sa kanya, naniniwala daw siya na gaano man kahirap itong pinagdadaanan niya. Mayroong Diyos na nakabantay na sa bandang huli, mangingibabaw daw ang katotohanan, mananaig ang katotohanan. Yan naman yung sabi ni Marcoleta. Dinalaw din siya ngayong araw, dinalaw din siya ni Robin Hood Padilla. Itong si Marcoleta, mga kabunyo. Ngayon lang, katatapos lang nung pagdalaw ni yung pagdalaw ni Robin Padilla. Siyempre, bilib na bilib si Robin Padilla dyan kay Marcoleta. Kahit si Sara, dinalaw siya. Si Sara munang dumalaw dyan. Naalala nyo ba si Sara nagpunta sa Senado? Nagpunta rin sa ospital. Tapos si Taberna. Tapos ito si Robin Hood. Okay, tuloy. Di ba sabi ni Robin Padilla, walang ibang napakadisinting senador na binibili ba niya, napakadisinte si Marcoleta. Yun. Kaya nandun pumunta si Robin Padilla sa kanya ngayon. Dumalaw kay Marcoleta. Kaya itong ngayon, kung titingnan mo si Marcoleta diyan, parang puyat na puyat, ito na yung siguro nare-realize na rin nila Marcoleta. Matagal kasi si Marcoleta, masyadong arugante. Akala niya siya lagi yung tama Sana sa mga nangyayaring ito sa kanya, mahambul na siya nito. At saka, sabi nga ni Panelo matindi yung sinabi sa kanya ni Panelo. Kung mayroong mang sisisihin sa nangyari kay Marcoleta, sarili niya. Di ba ganun din yung punto ko? Yung live ko, ganun din yung sabi ko noon Alam nyo kung sino ang dapat na sisihin sa nangyayari kay Marcoleta? Sarili niya. Ganun din yung sinabi ni Panelo. Sabi ni Panelo, ang problema kasi kay Marcoleta, iwan niya daw kung kumuha ng abogado. Baka siya yung nag-abogado sa sarili niya. Ay ba't naman kasi inamin niya na tumanggap siya ng donations, 75 million. Tapos, tinanggap niya yung donation, congressman siya. Congressman siya. Ayun ba naman yun, sabi ni Panelo. Kaya sa totoo lang, ang dami pang nadamay sa kaso niya, ni Marcoleta, si Mike. Sabi nga rin ni Tony Baligod, yung barkada niya, yung may hawak ng Marites. Pala yung mga asali, palitan mo nga yung Anong sabi? Sabi ni Baligod,
bawal tumanggap. Yan. Tumanggap siya. Siyempre, nasa gobyerno, kongresista siya. Tumanggap siya sa private sector ng pera. 75 million. Diba? Mismong baligod nga, kasama niya nga doon sa mga marites eh. Sinabihan siya ng ganyan. Si Pet Nero, narinig ko rin yung kanyang video. Kasalanan niya. Diba? Pinsor, plus yung dalawang donors. Yung dalawang donors, yung si Joseph Espiritu at saka si Aristotol Biray. Nakakulong na rin yung dalawa na yun ngayon. Yung Joseph Espiritu at saka Aristotol Biray. Ngayon na, babaga na ako. Sinabi ko ba? Kaya ito mga kabunyog, yung apat na may kaso ay nakakulong na. Si Marcoleta lang ang wala sa kulungan. Nasa hospital. Sigurado yan. Wino-work out na yan ni Marcoleta na ma-hospital arrest na lang. Yung mga lumalabas na mga di ba? Ang dami ng sakit. Ang dami ng sakit. Alam na. Pag mga ganyan ang style, alam na natin kung saan patungo yan, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Ang unang dumalaw kay Marcoleta si Sara, di ba? Nung isang araw. Pagkatapos dumalaw si Ruben Padilla ngayon. Ewan natin kung paano ang gagawin na ni Marcoleta. Sabi ng COMELEC, magko-cooperate daw ang COMELEC kapag humingi daw sa kanila ng records ng yung mga sinubmit ni Marcoleta. Magko-cooperate daw sila. Yung kasing mga sinubmit ni Marcoleta sa COMELEC, yun yung mga ebidensya din laban sa kanya. Yan, yun. Kaya tama si Panelo. Kasalanan din ni Marcoleta, bakit nagkaganyan? Pinagsisisihan niya na siguro. Bakit siya nagkaganon? Mayabang kasi. Akala niya, bawat sabihin niya tama. Ang problema, yung mga sinabi niya, yun ang nagdiin sa kanya. Di ba? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Yan Ngayon, yung napanood ko kanina, kalat na kalat sa social media. Ang balita galing sa Net25, yung TV station ng Iglesia ni Cristo. Ano sinasabi nila? Nabsuelto pala si Marcoleta sa COMELEC. Ayan. Nung pa yun Nung pa yun. Kaya nga, sabi ni Atty. So, pag kumingi, yan. Ano sabi ng COMELEC? Anda kami makipag-cooperate. Yan. Nabasa ko lang kanina, plus report. Dinismiss ng COMELEC. Nung pa yun Luma na nga yun Yan. Sige, tingnan natin ang susunod na kabanata. Okay? Marco sakit. Sakit dito, sakit doon. Sabi nga ni Ping Lacson, bawal magkasakit. Pag mawawarat. Okay. Gandito na lamang po ng kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Laging manalangin, mainit ang panahon. Mahirap pa ang politika sa atin. God bless us all. Bye!